Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 8, mga talatang 18 hanggang 22. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Paano ka nga ba gumagawa ng desisyon? Ito'y tanong sa atin pong pagninilay sapagkat papapansin natin na merong eskribang gustong sumunod sa Panginoon tapos meron namang alagad na nagpapaalam na umuwi na, di ba? Magkasalungat eh. May gustong sumunod, may gusto namang umalis. So, ang tanong ay, paano ka nga ba gumagawa ng desisyon? May mga pagpili o desisyon na hindi na kailangang pag-isipang mabuti sapagkat hindi naman malaki ang nakataya sakaling magkamali. Ngunit may mga pagpapasya tayong ginagawa na kailangang pag-isipang mabuti sapagkat nakasalalay sa ating pagiging pasya ang magiging larawan ng ating magiging buhay o kaya ay magiging kinabukasan. Magiging maganda ba ang resulta nito? Magiging progresibo ba? Magiging kapaki-pakinabang ba? May mga madaling desisyon na panandalian lamang ang epekto nito, subalit may mga pagpapasya tayong ginagawa na ang epekto ay panghabang buhay. Kung kaya't kinakailangan talaga itong paglaanan ng panahon at masusing pag-aaral katulad ng pagpapari, pag-aasawa, pagpili ng kurso o propesyon kasi para tayong tudla niyan para tayong palaso na kung saan tayo tatama, saan tayo babagsak, yun ang ating magiging kapalaran. So napakahalaga ang pagpapasya, ang masusing pagpapasya at ang pinag-isipang desisyon. Hindi madali ang buhay na iniaalok ni Jesus sapagkat ito ay nangangahulugan ng pagtahak sa landas ng krus at pagpapakasakit. Hindi dapat maging bago sa karanasan ng isang alagad ang pagtahak sa mahirap na daan, sapagkat ito rin naman ang daan na tinahak ni Jesus. Kung si Jesus ay nagdanas ng hirap, hindi malayo na ito ay maranasan din ng sinumang nagnanais sumunod sa Kanya. Kaya nga ang tanong ngayon ay, katulad ka ba nung eskribang gustong sumunod sa ating Panginoon? At katulad ka ba ng alagad na nakasunod na siya, ngunit nagpapaalam na siya uuwi muna? Ayan. So maaari may mga panahong mayroon talagang pagkakaiba na mga naglilingkod. Ang pagsunod kay Jesus ay isang malaya na pagpapasya na maaari nating gawin sa ating buhay. Ngunit ito ay isa ring mahalagang desisyon na may mga kalakip na sakripisyo. Kaya nga dapat tinatansya natin yung ating pagsunod. Kaya nga daw ang paglilingkod sa Panginoon ay parang pagtatayo ng tore. Kailangang sukatin mo, tansyahin mo, tayahin mo kung maipapatapos mo ba. Yung lahat ba ng iyong kakailangan ng panggastos ay sasapat ba para maipatapos upang hindi tayo lumabas na kahiya-hiya. Ganon din daw ang isang hari. Bago siya makipagdigma sa isang kaharian, kailangan muna niyang bilangin ang kanyang mga kasundaluhan. Isasabak ba niya sa napakaraming sundalo ang kanyang kakaunting sundalo? Baka siya'y matalo at mapahiya lamang. So, ganon din ang pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan tatayahin natin. Kailangan titingnan din natin hanggang sa pagtatapos ba ng ating buhay ang ating paglilingkod sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.